everyone. Welcome to the very first episode of the About Life podcast. I am one of your hosts, Charmaine Zapanta, and my co-host, Elmira Rose Ann Payabyab. in this podcast, we will going to tell you our own experiences on the different questions that we were going to answer later on. So let's begin. So, bago tayo mag-start, please introduce yourself first. Hello, I'm Pauline Piduca. Hello everyone, my name is Raymar C. Panunsan. And my name is Nicole Cordoniga. So, ngayon na alam na natin ang ating mga makakasama, let's start the About Life podcast. For our first question, Pero, partner, bago tayo mag-proceed sa ating first question, tanungin muna natin sila kung ready na ba silang sumagot. Ready na ba kayo? Yes, ready na. okay, mukhang ready na sila, partner. So, umpisahan na natin yung unang tanong. Okay, partner. So, sa unang tanong, are you doing what you truly want to do? Ikaw, Pao. Yes, I believe I'm on the path doing what I really want to do in life. I'm actively pursuing my passion and working towards my goal, which align with what I truly want to do in life. Oy, ang ganda Yes naman ng naman. sagot niya, partner. Oy, para ikaw naman, Nicole, ano yung mga, nagagawa mo ba yung mga bagay na gusto mo talagang gawin? Yes, nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Like, yung dream kong na sumali ng volleyball, pero ayun nga, nakaupo lang doon. Okay na yun na sumali ako kahit nakaupo lang. At least may place. Yes, at least na-try mo naman. Yes. Like, ikaw, Raymar, nagagawa mo ba yung mga bagay na gusto mong gawin? Siyempre naman, tulad ng pagigitara, ganyan. Siyempre, isa akong musician. So, mayroon akong instrument sa bahay. So, mahilig ako gumamit ng instrument. So, nagagawa ko naman yung mga gusto ko sa buhay. Uy, ang ganda ng mga sagot nila, partner. So, proceed na tayo sa next question natin. Pero, bago tayo mag-proceed, partner, ikaw ba? Nagagawa mo ba yung bagay na gusto mong gawin? Of course naman, lahat naman ng bagay na gusto kong ginagawa is pinapursu ko talagang gawin. Para naman kasi sa akin yun, para maging masaya ako, para makatry ako ng mga bagong experience. Yun, ikaw, partner. Yes naman. Ano kasi, di ba, sa buhay natin, kailangan gawin natin yung bagay na gusto natin. Para kapag hindi natin nagawa yon, Wala tayong pagsisiyan sa huli, yes, like ganun. walang pagsisisi ba? And ayan, proceed na tayo sa ating next question. Yung next question natin is, what's your biggest life regret so far? Ikaw, Pao, ano yung biggest life regret mo daw? My biggest life regret so far is not taking more risks and stepping out of my comfort zone early on. I realize now that growth often comes from embracing uncertainty and seizing opportunities. Wow naman, parang ano lang, no? Embracing change. So, ikaw naman, Nicole. So, my biggest life regrets so far, no? Sa tingin ko, nung pumasok ako ngayong college, na nasa isip ko na nakukunin ko is HRM, no? Pero, ayun pala, marami palang gastusin, no? Na hindi ko akalain na ang dami palang kailangang bilhin o lutuin, ganyan, na dapat i-memorize, ganyan. Pero, happy naman ako sa course na kinuha ko. Yes naman. For you, Raymar, ano yung biggest life regret mo so far? For me naman, my biggest life regret so far is yung mga nangyari sa akin nung panahon high school ako. Kasi, nung high school kasi ako, doon ako natutong maging bulakbol, natuto ako mag-cutting. So, yun siguro yung isa sa mga pinagsisisihan ko na nagawa ko sa buhay ko. Okay, partner, alam naman natin na maraming nagpapasaya sa atin, di ba? Hindi lang mga bagay, hindi lang ang mga tao, pati din yung mga nakakapagpasaya din sa atin kapag nakagawa tayo ng mga bagay na gusto natin gawin. Pero sa ating pangatlong tanong, ikaw, Pao, ano yung nagpapasaya sa'yo? The simple joy of life, spending quality time with loved ones, engaging activities I'm passionate about, appreciating the beauty of the world around me. Wow, ang ano naman pala ni Pao, ang nakaka-appreciate siya sa mga maliliit na bagay. Ikaw naman, Nicole. Like,
sa family, ganyan, kapag once na nakikita ko lang sila, ayun, parang nagbibigay sila ng lakas sa akin, makita ko lang silang masaya, ganyan. Tapos, nagbibigay din sa akin ng happy kapag nakikinig ako ng mga love story, ganyan, sa Spotify, ganyan. Tapos parang nakaka-relate ako sa mga hugot nila, sa mga kwento nila, ganyan. Yes naman. Siguro isa sa pinakakaligayahan natin is yung makita natin na masaya yung family natin, di ba? And ayun nga, katulad nga nung sabi ni Nicole, yung sa kapag nakikinig siya ng mga love, di ba? Love sa Spotify, parang nakakaramdam din siya ng kilig. Yes, relate na relate. So, si Raymar kaya? Sa ngayon, syempre, nagpapasaya sa akin yung mga bagay na nagagawa ko sa buhay tulad ng paglabas kasama ng mga friends ko, pag-agalas. Syempre, yung makabanding yung mga mahal natin sa buhay tulad ng pamilya natin. Yes. And isa sa mga nagpapasaya rin sa akin is yung pakikinig ko sa music, lalo-lalo na pagdating sa mga worship song ganyan. Syempre, maganda pakinggan, lalo na worship. Yan. Yes, Yes naman. 'Di ba? Talagang yung kapag kasi nakikinig tayo ng mga worship song, parang nare-release yung dala-dala natin, 'di ba? So, ikaw naman partner, ano yung sagot mo diyan? Ako? Yeah. What makes me happy? Syempre, dahil wala naman akong jowa, Wow! family lang, tsaka lang yung mga barkada ko na kapag gumagala kami, like, nung intrams, yung SPC affair natin, like, kahit pagod, masaya pa din yung mga nangyayari nun. How Oo about you, naman. partner? Ako siguro yung bagay na nagpapasaya sa akin is yung magawa ko, yung mga bagay na talagang nais ko and nais ng Lord sa life ko. Yun lang, partner. Okay, so proceed na tayo sa pang-apat na tanong. Okay, partner, yung ating pang-apat na tanong is, do you often give people second chances? Pero bago natin tanungin sa kanila ito, ikaw muna yung tatanungin ko, partner. Ako muna? Wait lang, pag-iisipan ko muna yung sagot ko. Siguro, partner, oo. Kasi lahat naman tayo deserve ng second chance. Tama, And partner. siguro sa second chance na yon, medyo may lamat na eh. 'Di ba? Pero parang siya, partner, 'di ba? Parang yung trust kapag inano na nila, parang kapag nasira na nila yung trust nila sa parang kapag hindi na mabubuo yung tiwala mo ulit sa kanila. Yes, parang baso lang, 'di ba? Oo, partner. Kahit buuin mo, partner, hindi na Hindi na mabubuo. mabubuo. Pero syempre, tao tayo, need nating bigyan ng chances yung mga tao. And ayun, 'di ba? Katulad nga ng ginawa ni Lord sa atin na binigyan niya tayo palagi niya tayong binibigyan ng chances para magbago and para baguhin yung buhay natin. For you, Pao, do you often give people second chances? Yes naman, I believe in giving people second chances. Forgiveness and understanding are essential components of building and maintaining meaningful relationships. Okay, ang ganda ng sagot niya, partner. Pero ikaw, Nicole, ano yung parang sagot mo dun sa tanong na do you often give people second chances? Sa tingin ko, depende sa taong pagbibigyan mo ng second chance, no? Dahil hindi ko pa rin naman totally na-experience sa yung mga love life na ganyan, no? Pero, sa pinsan ko kasi, always siyang nasasaktan, ganyan. Yes. Na, lagi ko sinasabi kung kailangan pa ba siyang bigyan ng second chance. Kasi, ilang beses niya na kasing ginawa yun na niloko siya, ganyan. So, depende sa taong pagbibigyan mo. Okay, partner. Yes naman. Grabe no, partner. Pagdating talaga sa relasyon, parang malaki yung dapat mong gawing decision eh. Kasi relasyon yan eh. 'Di ba? Yes, partner. Ayan, sige, proceed na tayo kay Raymar. So, yun, no? Pag naririnig kasi ng mga tao yung ganyang question, yung madalas na sinasagot nila is depende. Depende sa mga nagawa nilang kasalanan. Kasi, pero sa akin kasi, yung second chances, deserve naman ng bawat isa. Kasi kung, tulad ng sinabi ni Elmira kanina, kung si Lord niya,
may second chance pa tayo sa kanya, di ba? So, tayo pa kaya na tao lang. So, para sa akin, yung mga nakagawa sa akin ng mga kasalanan, deserve it. Binibigyan ko lagi ng second chances kasi malay mo, sa second chances na yun, doon pala siya magpatawad. Okay, Yes ang naman. ganda naman nun. So partner, para sa ating last question para sa kanila, how has your life been different than what you'd imagine? Para sa iyo, Pao. My life has been different from what I imagined in many ways. I've been encountered unexpected challenges, opportunities, and experience that have shaped me into who I am today. Wow, partner, ang meaningful naman ng sagot ni Pao. Ikaw naman, Nicole. Ayun nga, no, maabot sa punto na kung pwede lang i-imagine ng lahat, no, na iba yung ini-imagine natin sa reality, no, na kung bata pa tayo, parang okay lang lahat, parang masaya lang, ganyan. Pero pag nandun ka na sa punto na tumatanda ka na, doon mo lang nare-realize na marami pa palang responsibilidad na dapat natin gawin, no, na ayun nga, hindi lang puro sa'yo yung maanuhan natin sa mundong to, no? Kundi marami pa tayong matutunan. Yes naman, talagang, nung bata tayo, akala natin ang saya-saya ng buhay Like kapag yung matanda parang ka na. partner, kapag nung bata tayo, gusto natin na pag nakakita tayo ng mga matatanda na nagagawa nila yung mga gusto natin, tumanda na rin tayo kaagad. Yes. Pero for you, Raymar, how has your life been different than what you'd imagine? Ako naman kasi, kwento ko lang maliit pa ako, yung bata pa ako. Yung na-imagine ko kasi sa buhay ko nun, sabi ko, pag nag-college ako, gusto kong maging seaman. So, ang layo kasi ngayong first year college tayo, di ba? Ang course ko ngayon is HRM. So, ayun na-imagine ko na magsisiman ako. Pero di naman ako nagsisis sa kinuha kong college ngayon. Kahit na malayo sa na-imagine ko dati nung bata ako. Kasi masaya naman tong HRM and pwede pa rin naman ako maging seaman. Pwede pa naman ako makapagtrabaho sa cruise ship kung gugustuhin ko. Kasi connected naman siya sa pagtatrabaho sa barko. So, ayan, partner. Tapos na tayo sa mga questions natin. Grabe, no? Iba-iba talaga yung mga sagot nila. And makikita talaga natin na yung mga sinasagot nila is nanggagaling sa mga puso nila. Yes, partner, lahat ng sagot nila sa mga tanong natin is may halong sincerity. Kumbaga, Yes. like sincere sila sa pagsagot ng iba't ibang tinanong natin sa kanila. And na-share nila yung mga na-experience nila dun sa bawat tanong natin. Like, partner, pero bago natin tapusin ito, kailangan muna natin magpasalamat sa ating mga nakasama na si Miss Yes, Pauline, naman. Miss Nicole, and Raymar. Thank you so much sa mga oras ninyo and na-appreciate namin yung pagdalo nyo. Yes, partner. So, magpapaalam na tayo for now. Thank you for listening the About Life podcast. Hope you enjoy it. See you in next episode.